Okay, nandito na ako sa bahay. Kalalabas ko lang galing sa kanina pa ako nakalabas. Isang oras ang mahigit ako nakakalabas. Pero, hindi nga ako nakauwi agad dahil kailangan ko kumuha ng shot. Ito yung hepatitis titer B daw na ni-retake. Tapos, may isa pa akong shot dito. Ayan. Flu shot naman. Diyos ko. Ayan. Ito yung last ng aking week for this yung schedule. So, 4 days na naman akong walang pasok. Yan. Ganun ang trabaho ko dito. 3 araw lang ako magtatrabaho kada linggo. Tapos, kung ano yung ibigay sa akin ng schedule na wala akong pasok, yun ang hindi ko papasok. Kumusta naman ang aking ilang ano ko na ba to? Second week? No, pang 3 week ko na yata to. Yan. Sa awa ng Diyos ay unti-unti nang gumagaan ang aking pamumuhay, pamumuhay. Ang aking pagtatrabaho, yan. Unti-unti nang gumagaan ang aking trabaho, kumbaga. Unti-unti ko nang nakakabisado ang mga galawan sa trabaho. Kaya yun ang kagandahan. Kaya madali na yun ang trabaho. Talagang sinulat ko kasi yun kasi ang technique ko kung paano ko mapapabuti ang aking trabaho. Talagang sinusulat ko yung mga dapat kong gawin para kung may malimutan man ako, babalikan ko. Tapos para alam ko kung yung gagawin ko. And malaki talaga yung naitulong ng nagsusulat ka talaga. Yung sinusulat mo yung mga step ng mga dapat mong gawin. And yun nga, in the past few couple weeks yan, ako nakakaramdam pa rin ng parang kinakabahan ako, ninenervyos ako sa paligid ko, lalo na kapag nakikita ko yung mga expression ng ibang tao nakatrabaho, yung mga pang-umaga, yung mga masusungit. Doon ako parang natitrigger ako ng pangamba. Yun. And nag-overwhelm ako pag ganun. And then, at saka kapag busy, yung panay na panay ang tawag, syempre may telepono kami. Talagang, ako dun sa mga panay ang tawag. Lagi na may tatawag sa'yo. Well, okay lang tawagan ka ng mga pasyente, pero minsan mga katrabaho din tatawagan ka. Pero, minsan naman hindi. Kaya ini-ignore ko lang minsan kasi nga hindi ko na kayang sagutin lahat. Hindi ko kayang puntahan lahat. Yun. And then, yun nga mga pasyente na natawag. And then, yun nga, masasabi ko ay magaan na ang takbo ng aking trabaho. And my third week, ito na nga yung third week ko, masasabi ko ay tuluyan ko nang nagamay ang aking trabaho. Talaga namang yung aking mga pinagsusulat ay talagang binabalikan ko, tinitingnan ko kung yung mga gagawin ko. And walang nagsabi sa akin na isulat ko yung mga dapat kong gawin. Pero ako na lang yung nagsulat talaga para mas maganda. Dahil hindi ko galing magtanong-tanong uli ko nung gagawin ko. Well, depende rin yung pagtatanungan ko. Kapag mabait yung pagtatanungan ko, tinatanong ko. Pero pag kita ko naman na parang masungit, di ko na tinatanong. Ayoko magtanong sa ganun. Yan. Yung mga mababait ang tinatanong ko. Yan. Kita mo naman sa isang tao yung kapag gusto kang tulungan, pag ayaw kang tulungan, kita mo na sa expression yun. Sa expression pa lang, sa body language, ganyan. Alam mo na kung tutulungan ka or may mapapala kang tulong sa kanila. Pag wala, ay kita mo rin yung pagbabago ng mukha nila, expression nila. Kaya kung magbase ng expression ng mukha nila, ng galawan nila, kung tutulong ba sila sa'yo o hindi. And then, yun nga, kaya naman sinulat ko talaga yun ang natutunan ko na isulat. Yung mga dapat kong gawin para hindi ko kailanganing lumapit sa kanila pag kailangan ko ng tulong. Yun. Kasi dun sa naisulat ko, maaalala ko na, yun pala ang gagawin ko. Kaya hindi ko na kailangan humingi ng tulong. And then yun nga, nagawa ko na in my third week. Ako na talaga. And then, ito ay the whole week akong nagtatrabaho ng solo. The whole week ba? Yeah, the whole week solo na talaga ako. Wala na akong preceptor. Wala na akong katulong. Yan. So yun, ngayon, ito yung third week. Nagawa ko yung trabaho ko ng mga dapat kong gawin. And so far, hindi talaga ako nagpatulong dahil kaya ko namang gawin. Kahit ang nakalagay dun sa report is 2 tao dapat yung gagawa ng ganito.
hindi na ako hihingi ng tulong. Kaya ko namang gawin. Sinosolo ko na lang yun. Kasi baka mamaya busy din sila. Ako din kasi yung tao na parang maaalangan akong manghingi ng tulong kasi baka mamaya busy sila, baka may gawin sila. Yun. May ginagawa sila mga ganun na marami din silang pasyente. Kaya hindi na ako nanghihingi ng tulong. And so far, kahit ang nakalagay dun sa report ay 2 kailangan ng tao, hindi na ako humingi ng tulong na gawa ko naman yung mga itinuro sa akin, yung mga technique at saka yung mga sinulat ko nga. Binalikan ko yun. At sa isip ko, binalikan ko sa isip ko yun. Ganun pala yung gagawin. So, gawa ko na mag-isa. And so far, natapos ko yung pag-chart na every 2 hours and then pag-vital signs na every 4 hours. Yun. Ang nauuna kasi pagpasok pa lamang mag-vitals na. Kumuha na ng Dynamap. Gawin na yung vital signs. Tapos kunin na yung blood pressure ng mga pasyente. Blood pressure, temperature, at saka oxygen. Ano pa ang kinukuha? And heart rate, yun ang mga kinukuha every 4 hours. And 3 beses lang gagawin siya hanggang sa madaling araw na. Pag nagmadaling araw na, tapos na yun, ang mga alas 3, tapos na yung vitals, sa pagkuha ng vitals. And then, yun namang pag-chart naman is, ginagawa ko yun every 2 hours nga, nakakaumay, pareho lang naman yung ginagawa. Pero, syempre pag marami kang pasyente minsan sa isang gabi, talagang abutin ka ng pag-charting ng mga 40 minutes or 1 hour kapag marami yung pasyenteng hawak mo. And then, sa awa naman ng Diyos ay ang hawak kong pasyente lamang ay ngayong araw na ito is 11 lang. And ang kagandahan din, hindi rin ako inilagay dun sa mga bed rest na patient. Kasi mga bed rest na patient, tapos malalaking tao pa, minsan kailangan talaga ng 2 tao. Yun. Hindi kaya na mag-isa kasi merong mga pasyente na dead weight. Ano yung dead weight? Yung dead weight, yung hindi na talaga nila maigalaw yung mga katawan nila ng sarili nila. Kailangan talaga nila yung may maggagalaw. And then, dead weight sila nga, kailangan mo silang ito-turn. Ibagagalaw mo yung katawan nila every 2 hours. Mahalaga yun para sa kanila, para maano yung circulation ng dugo nila, magpatuloy. Kasi kung hindi nila may galaw yung katawan na, talagang hindi na sila makagalaw Mata na lang naigalaw nila, tsaka yung bibig nila para magsalita. Yun na lang talaga yung naigalaw nila. Hindi na talaga sila makagalaw. As in, para na silang gulay, ganun. So, ito turn mo sila. Ayan. Hindi nga rin makapagsalita yung ibang tao Pag sinabi mong bed rest talaga, iba't ibang klase ng bed rest, pero yung pinakamalalang bed rest is hindi na makapagsalita. Talagang ano na lang, parang ungol na lang ang sinasabi or sigaw. Yun. So, ililipat mo sila. Halimbawa, kailangan mo silang i-turn ng ganyan. Nakaganyan siya ng mga 2 hours. And then mamaya, salitan, kabila naman. 2 hours. Every 2 hours na kabila. Yun. Tapos yun, medyo nag-enjoy naman ako. Minsan marami pa rin kami mga oras na parang pahinga. Hindi, bawal kami matulog dun pero okay lang. Kung bawal man kaming matulog, ang ginagawa ko na lamang is, bawal din mag-cellphone pala. Ang ginagawa ko na lang pag naiinip ako, nagbabasa-basa ako ng mga ng pasyente. Yung mga profile nila. And then, minsan nasya-shock ako sa mga reason kung bakit sila nandoon. Yung mga reason nila na may mga ganun pala taong na nag-i-exist dito sa mundo pala. Totoo pala talaga yun. Akala ko ay sa TV lamang napapanood na may ganun. Pero itong buhay pala nangyayari sa mga pasyente nga na nandoon. Yun. And yun nga, I'm glad na natapos ko yung aking trabaho ngayong araw na ito nang wala talagang tumutulong sa akin. And then, nakakatuwa lamang na mas nauna pa akong matapos dun sa dati nang nagtatrabaho doon. Hindi naman siya matagal na 4 months na siya doon. And then, nauna siyang matapos na sumawag na siya, humingi na siya ng tulong kasi siya daw ay late ng, napapag-iwanan na daw siya. Marami pa raw siyang hindi nagagagawa ng vitals. Parang ilang kwarto pa yun. Siguro nasa 4 or 5 pa. O nga, 5 or 6. Sabi niya, pahingi daw ng tulong. Yun nga, hindi niya kayang gawin. So, hindi ko naman nasagot. At ay nga. Pero alam kong, narinig ko doon sa katrabaho ko na nangihingi siya ng tulong.
Sabi ko na lang, sige tutulungan ko siya, sabi kong gano'n. Hindi ko masagot yung tawag niya pero tutulungan ko siya, sabi kong gano'n. Kukunin ko na yung aking Dynamap, sabi kong ganyan. Tapos kinuha ko na yung Dynamap, tapos yun nga, napatingin din yung iba pang mga nurse. So tumulong na din sila, parang ayaw pala nilang tumulong sa kanya. Alam mo yun, kasi ayaw pala nila dun sa babaeng yun. Sabi ko naman, nung natapos na, di tinulungan ko nga sila. Tinulungan din nila ako, din tumulong din ako sa kanila. Nung bandang huli, tas nangingi din sila ng tulong, ganun ang nangyari. So, yun na nga. Nung matapos na kami sa mga ginagawa namin, lumapit din yung nurse sa akin, na Pilipina din. Sabi niya, uy, salamat sa pagtulong mo ah. Sabi niya ganun. Kasi hindi ko station yun. Nandun ako sa station na kabila. Tapos nandun sila sa kabilang station. Magkaiba yun. Pero, kahit malayo ako, kasi napapunta ako dun, kasi minsan nachismis ako dun. Pag naiinip ako, tapos na ako sa mga ginagawa ko, naglalakad-lakad ako. Ayan. Or may hinahanap akong iba pang nurse. So, pupunta ako doon. Ayun nga, narinig ko nga na tumatawag yung katrabaho ko doon doon sa isa kong katrabaho. Eh, dahil ako ay narinig ko yung pangyayari, so sabi ko, tutulong din ako, total naman tapos na ako sa ginagawa ko, sabi ko. Tapos na ako sa trabaho ko, tapos na ako sa report, tapos na rin ako sa chart, sabi kong ganyan. And tapos na rin ako sa pagkuha ng vitals. Kaya, tapos na rin ako pala doon sa iba pang mga pasyente, sabi ko. Kaya matutulungan ko siya. Kukunin ko lang yung Dynamap ko, sabi kong ganun. So, kinuha ko na. Tapos narinig ng ibang nurse, nung sinabi kong tutulong ako, tumulong na din sila. Parang naano sila, na, okay, tutulong siya. So, tutulong na rin kami. Parang kahit ayaw nila, dahil nakita nilang tutulong ako. So, tumulong na rin sila. Yun. Tapos yun nga, nagkwento sa akin yun nga, Pilipina nga, na, ayaw namin tulungan yan kasi, paano ba naman siyang matatapos? Daldal siya ng daldal, sabi ganun. Sa halip na unahin niya matapos yung trabaho niya, ang inuna niya is dumaldal lang dumaldal hanggang sa napunuan na siya ng trabaho. Paano nga siya matatapos nun? Sabi nung nurse, sabi ko, ganun ba? Hindi ko alam. Sabi ko, ganyan. So, yun. So, ayaw pala nila doon. So, yun lang ang kwento ko sa aking trabaho. Yun. And so far is nagustuhan ko na siya. So, hanggang sa muli, bye.